improving ka na, ha? Humarap ka na sa camera, ha? Nagpatuli na. Marcos, nagpatuli na, hindi na supot. Pero supot pa rin to eh. Bakit? Eh, puro naman ganyan. Oh, puro recorded. Puro press release. Tapos sinong sumasagot ng tanong? Pagbardagulan na. Nakatago sa babae, di ba? Parang kumbagat may hari. Magsasalita ko ito. Tapos ang sundalo ko babae. Para hindi hindi mainsulto kasi ang babanatan niya babae rin eh. Supot na to. Nakatago sa kay Claire. Sige, pasok. Private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. So yeah, expect mo na kami maniwala sa mga ganyan mong statement. Babala ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pugante sa kaso kaugnay ng anomalya sa flood control project. Kabilang si dating Congressman Zaldico. May bago pang utos ang Pangulo sa paghahabol ng mga ari-arian ng puganting si dating Congressman Zaldico na saklaw ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council AMLAC. Inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Zaldico. Tinan nyo, yung mga aeroplano sa mukhang doon tinatago sa Malaysia at saka sa Singapore. Tingnan mo, wala kang intel funds. Ang laki-laki ng confidential funds mo, BBM. Saan mo dinala? Sa marijuana. Saan mo dinala? Sa pag-aadik. Ako'y nagtatanong lang, mukhang doon dinala. Maglalabas ka ng statement para siraan si Zaldico. Hindi ko pinagtatanggol si Zaldico ha. Kaya lang yung style na ganito, this is the style of Boeing. This is the style ng mga tuta niya. Maglalabas ng statement pero hindi sure. Anong klase yun? Di optics lang. Itong gobyerno natin is fake. Parang puro sila palabas. Walang katotohanan. There is no truth in them. Mukhang nandun. Hindi nagsasalita ka ng ganyan. Ano ka ba? Presidente o pinabili lang ng suka? Na parang nagkakwentuhan. Oy, Brad! Pinabili ka suka dahil may pulutan kayo, chicharon, nagiinom kayo. Ang gago, no? Mukha daw doon. Nag-press release ka pa, mukha lang. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. Nauna nang sinabi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain sa kumpanya at hindi personal na pag-aari ni Ko ang air assets. Pero paninindigan ng Pangulo, anumang galaw at disposisyon sa mga ito ay bawal. Hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. Ayun, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan. Paano yung kinurakot ng anak mo? Di umano, paano yung kinurakot pati hindi naman opisyal na asawa mo? Ng bayaw mo? Di umano. Hindi rin pwedeng gamitin? Isoli nyo yun. Buong pamilya kayo dito eh. But ayaw kayo magpa-submit. Di ba? Mag-submit kayo sa investigasyon. Paimbestigahan mo. Kung wala kayong talagang kinalaman, paimbestigahan mo sa Blue Ribbon. Wag lang sa ICI. Sa totoo lang, wala kaming tiwala sa ICI. Pero sa Blue Ribbon, kahit yan pinangungunahan ng tuta mo, at least may mga matitinong mga senador doon na pwedeng magtanong. At saka naka-live. Di ba? Paimbestigahan mo nga yung anak mo doon. Paimbestigahan mo nga si Tambaluslos doon. Paimbestigahan mo nga yung asawa mo doon. You cannot steal from Filipino people
and expect to hide or fly away on your private jets. Babalik sa'yo yan, Bongbong Marcos. Ha? You cannot steal from the Filipino people and expect to fly on your jets. Babalik sa'yo yan. Because someday, reckoning will come. Ako lang it's impossible na malinis to si Bongbong. Kasi yung paghiwalay niya, tingnan natin na, yung paghiwalay niya sa sitwasyon, pinapakita niya malinis siya. Okay. You are not clean. Alam mo kung bakit ka lang malinis? Sa paningin ng iba? Dahil hostage mo si BP Sara. Halimbawa, ang Vice President ay si Risa Hontiveros. Kinakarni ka na ng dilawan. Wala nang naniniwala sa'yo. And kaming mga DDS, just in case, okay, just in case nga, for discussion purposes, si Risa Hontiveros, ang Vice President, we will support the call for you to resign. Kahit si Risa ang papalit. Kasi hindi naman to issue kung sino yung papalit. Ito ay issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. That is the difference of DDS and the Dilaws. Naiintindihan mo? Kaya mukha ka lang malinis, Bongbong Marcos, sa publiko, pero hindi naman talaga. At alam naman nila ang kalokohan mo dahil si Vice President Sara ang uupo. Kaya sinasakyan nyo yung mga optics na ganyan eh. Pero walang naniniwala dyan. Maniwala ka sa akin. Not even the Pinklawans naniniwala sa sinasabi mo. Sasakyan lang nila yan. And expect to hide or fly away on your private jets. Nakalimang video na ng mga akusasyon si Zaldico laban sa Pangulo at kanyang pamilya. Sa pinakahuli, idinawit na niya si First Lady Liza Araneta Marcos pati sa smuggling ng bigas at sibuyas. Bagay na tinawag na kasinungalingan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Reaksyon daw dito ng unang ginang. Reaction daw dito. Anong reaction daw dito ng unang ginang? Gusto nyo marinig ko anong reaction ng unang anong reaction ng unang ginang? Ito. Kilala po natin. Ang Ikaw na ba unang ginang? Pambira. Ako siguro tatawa ko ng tatawa pag gumaganyan-ganyan na yan. Kaya lang kaya magaganyan yan si Claire. Hindi. Tanong ko sa inyo, tanong nga sa mga manonood. Sa tingin nyo, darating nga paano magaganyan na rin si Claire? Ako kasi naniniwala ako. Birds of the same feather flock together. Pwede naman kasing di ba? Pwede rin magbabarkada kayo sa trabaho, pwedeng ganon. Pero hiwalay ka pagdating ng happy-happy, doon magkakaiba. Kasi baka sabihin, halimbawa, may kakilala kang kaibigan kang adik, sabihin adik, hindi. Pwede naman kasing trabaho lang pag hiwalay na kayo. Pero ito, hindi ko alam. Parang parang feel na feel niya maging first lady. Siguro ang saya-saya natin pagka nakikita natin gumaganon-ganon na to. Observe nyo lang. Pansinin nyo lang. Tingnan lang natin. First Lady, kung paano mag-react sa mga ganitong negatibo na mga balita, mga kwentong walang basihan, magkikibit balikat lang ang First Lady. Alam natin kasi at alam niya kung anong katotohanan. Nagbalik na. So yun ang issue niya. Anong sagot ng First Lady sa bintang sa kanya? Magkikibit balikat. So, ala akong pakialam. Ala akong pakialam sa inyong mga Pilipino. Basta nakinabang na ako at yung kapatid kong si Martin. Ayos na yon. Tapos hayahay na ang buhay ng anak ko. Hayahay na ang buhay ng asawa ko. Let's go to the happy place. Di ba? Yan po ang style nila. Wala naman silang pinapakitang ebidensya eh. Diba? Anong style nila? Dalhin ang issue sa Duterte. Dalhin ang issue kay Zaldico. Pansinin ang buhok ni Zaldico. Kaya nga ako natatakot eh. Pambira. Baka mamaya,
AI yan si Coach. Kasi mahaba yung buhok. Oh, dati payat, ngayon mataba. Ambi. Ngayon lang kayo nakakita ng lalaking umahaba ang buhok. Ang gago, no? Ngayon lang kayo nakakita ng lalaking tumataba. Eh yung mga kasamahan kong banateros, parang linggo-linggo tumataba. Joke lang, baka nanonood sila. O, di ba? Pansinin nyo. Oh. Parang tangay. Ang daming sinabi ni Saldico. Instead na sinaliksik yung ebidensya, pinansin yung buhok. Tanungin ko kayo, sinong gago maglalagas ng AI doon sa sarili niyang page? AI daw yun. Pero napatunayan hindi daw AI. In-inspect. Tiningnang mabuti. At may binalita po ito sa isang kilalang, hindi ko na lang sasabihin kung ano dito dahil nagka-copyright ka, hindi ko maipakita. Pero hindi daw AI. Ngayon, pagpalagay natin, bakit ka maglalagay? Sinong gago? Facebook page ko, maglalagay ako ng video ko AI. Di ba? Parang taka, no? Paano sabihin? Paano, Coach? Kunwari, hindi naman talaga si Saldico yun. Ginagawan lang nila para malay mo, inipit si Saldico. Inipit ng mga nakapaligid sa kanya. Sabihin na naman nila, inipit ng mga DDS. Tapos ginawa ng AI si Saldico, napasok na hack yung kanyang Facebook. Posibleng AI, di ba? Hindi nga daw AI. Pero for discussion purposes, kahit AI yon, kinonfirm. Tandaan nyo itong sasabihin ko, ha? Kinonfirm ng abogado ni Saldico yung ebidensya. Kasi na-interview po siya dyan. Tinanong siya, meron ba siyang ebidensya? Yes, meron. Meron ba siyang ebidensya at meron bang silang palitan ng messages ni First Lady? Yes, meron. Kaya yaan ang inaantay nating ilalabas. Possibly. Dahil merong palitan ng mensahe si First Lady tsaka si Saldico. Nagigets nyo? Anong kalukuhang AI sinasabi ninyo? Wala silang ginigiba sa ebidensya ni Saldico kung hindi buhok at tumaba. Yaan ang abogado natin. Congratulations, Claire. Congratulations, Gadon. Bagay kayo. Patotohanan. Nagbalik na ng... Ibinalita rin ng Pangulo ang pagsasauli ng 110 million pesos ang dating DPWH District Engineer na si Henry Alcantara. Sarap ng taba niya, no? Sabi ng Pangulo, patuloy na hahabulin at ibabalik ang mga ninakaw na pondo sa mamamayang Pilipino. Sige nga, habulin mo yung anak mo. Sige nga, habulin mo yung bayaw mo. Hanggang dyan lang kayo. Sige nga, habulin mo yung pinsan mo. Wala. Mga Pilipino, wag na kayong umasa. Hanggat nakaupo ito at ang dilaw ay kinakain ng tae nito, hanggang kay Saldico lang yan. Hamon niya kay Ko at iba pang wanted na patuloy na nagtatago. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Nakakatakot yung pananakot. Nakakatakot. Kasi pag sabi nga, what the president wants, the president gets. Kakatakot. Kasi pag may binanggit to si Bongbong Marcos, nangyayari, di ba? Kaya umuwi na kayo, mga pugante. Roque, matakot kayo. Pag nagsalita to, halimbawa, 20 pesos na bigas, nangyayari. Hindi makakapasok ang EDCA. Hindi nakapasok ang EDCA. Walang pumasok na baril sa KOJC. Walang nakapasok. Hindi makakapasok ang ICC sa Pilipinas. Hindi nakapasok. Lahat ng sinabi nito nangyayari. Kabahan na tayo sa statement niyang yan.
I'm so scared. Hinahabol na kayo ng batas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok. So influential, lakas ng boses mo.